Nagbabala ang Israel sa Houthi na sa mga susunod na araw ay bobombahin umano nito ang Yemen. Ito ay matapos magpakawala ng mga missiles ang grupong Houthi. Habang binomba naman muli ng Israel ang 7 lugar sa Lebanon, ito ay matapos malaman ng Israel ang mga bagong taguan ng armas ng Hezbollah. Alamin na buong detalye mamaya. Naglabas naman ng video ang Iran kung saan makikitang nahuli nila ang mga US Navy at sinira ang mga kagamitan ng speedboat. Kinuha ang mga armas at hiningian ng malaking halaga ng pera ang Amerika bilang kapalit ng pagpapalaya. At sa tumitinding digmaan ng Ukraine at Russia, sinabi ng Amerika na magpapadala ito ng mga armas sa Ukraine. Sa update sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, ang Houthi ay muli na namang naglunsad ng mga missiles at tinarget ang Israel noong Miyerkules ng gabi. Ngunit ang mga missiles ng Houthi ay na-intercept ng Israel. Kitang nagkaroon ng atmospheric interception sa himpapawid dahil sa pagsabog ng missiles ng Houthi. Walang tinamaan o nasaktan sa nasabing missile strike at matapos yan ay kaagad na nagbabala si Israeli Defense Minister Katz na ang Israel ay asahang maglulunsad ng isang operasyon laban sa Houthi sa mga susunod na araw. Sinabi ni Katz na tumanggap umano ang Houthi ng mga utos mula sa Iran at ang batas ng Houthi ay kapareho ng Iran. Sabay banta na sinumang magtataas ng kanyang kamay laban sa Israel, ang kanyang kamay ay puputulin umano ng Israel. Sinabi naman ng US Ambassador sa Israel na baka kailangan na umano ng B-2 bombers na bisitahin ang Houthi sa Yemen. Samantala, muli na namang naglunsad ng airstrike ang Israel sa iba't ibang bahagi ng Southern Lebanon. Ayon sa report ay tinarget umano ng Israeli Air Force ang 7 lokasyon na mayroon umanong mga weapon storage at military sites ng Hezbollah, pati na rin ang isang sasakyang kargado umano ng mga armas mula sa Iran. Samantala, nag-leak naman ang isang video na kuha noong inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion sa Iran, kung saan makikita na naglipara ng mga sasakyan nang bombahin ng Israel ang isang gusali at parking sa Iran. Naglabas naman ng isang video ang Iran na nagpapakita kung paano nahuli ng Iranian forces ang 2 US Navy boat noong January 2016. Medyo matagal na ito mga kabayan, pero ay sa ito sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni US President Donald Trump na si Obama ay pinakawala umanong kwentang Pangulo ng Amerika. President Obama was a terrible president. Dahil imbis na gumawa umano ng mga hakbang laban sa Iran, halimbawa ang pakikipagnegosasyon, pagpapadala ng puwersa o bombahin ang Iran upang mabawi ang mga US Navy personnel, ang ginawa umano ni Obama noon ay nagpadala ng $400 million at karagdagang $1.3 billion kapalit ng pagpapalaya. Sinabi ni Trump noong mga panahong iyon ay mahina umano ang Iranian forces, kaya't bakit umano pumayag si Obama na sumuko o sumunod sa gusto ng Iran. Dapat anya ay imbes na palipalit ang pera ang ipadala, ay mga bombers dapat ang ipadala ni Obama. Sinabi rin ni Trump na sangkot din umano si Obama noon sa pag-aproba sa nuclear program ng Iran imbes na ito ay hadlangan. Sa update naman sa patuloy na bakbakan ng Ukraine kontra Russia, ang Ukraine ay binomba umano ang isang ammunition storage ng Russia sa Donetsk region. Kita ang malaking pagsabog sa lugar. At isang araw ang nakalipas, ang Russia ay gumanti naman ng drone strike sa Poltava sa Ukraine at tinamaan ito ang TCC building. Matapos yan ay sunod-sunod na nagpakawala ang Russia ng mga Iskander ballistic missiles nito, kaya't sumabog ang port at highway ng Ukraine. Nagpalipad din ang Russia ng mga Orlan 10 nito, isang reconnaissance drone, ngunit pinabagsak umano ito ng Ukraine. Tila napiko na si US President Donald Trump kay Putin dahil ayaw umano nitong sumunod sa kanyang mga payo. Kaya't sa isang interview ay sinabi ni Trump na susubukan umano ng Amerika na tulungan ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala umano ng mga armas, kahit dati nang sinabi ni Trump na hindi ito magpapadala ng armas sa Ukraine.
We haven't. We're giving weapons, but we've given so many weapons. But we are giving weapons, and we're working with them and trying to help them. But we haven't. You know, Biden emptied out our whole country giving them weapons, and we have to make sure that we have enough for ourselves. At dagdag na balita mga kabayan, sinabi ng China PLA Southern Theater Command na ang hukbong pangdagat at panghimpapawid nito ay nagsagawa umano ng combat readiness sa paligid ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal kahapon. Sinabi nito sa isang pahayag na ang mga puwersa nito ay nagsasagawa ng mga naturang patrolya sa paligid ng shoal mula pa noong Hunyo sa mga pagsisikap na palakasin ang kontrol sa may katuturang dagat at airspace at upang matatag na ipagtanggol ang pambansang soberanya at seguridad.